tayo makisalo sa lamesa ng Diyos. Grasya niya'y handa na, magalak at magsaya. Ito na ang araw, gawa ng Panginoon. Mawit ng masaya, purihin ang Diyos. Magtipon tayo, makisalo sa lamesa ng Diyos. Grasya niya'y handa na, magalak at magsaya. Lamesa ng Diyos, magalak at masaya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, muli tayo nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos dahil tayo pinagkalooban ng panibagong araw, panibagong buhay. Pero kapatid, naway makinig tayo sa tinig ng Diyos at maniwala tayo sa Kanyang salita. Dahil kung mananalig lang tayo sa Kanya, magagawa natin ang mga imposibleng bagay. Tayo din kaya natin makagawa ng himala sa ating buhay sa pamamagitan ng ating malalim na pananampalataya sa Diyos. Sa napakaraming beses na kung saan pinagdudahan natin ang Panginoon, naging mahina tayo sa ating pananampalataya, aminin natin ito, pagsisihan, para tayo ay makitang karapat dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Hinaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan, ng iyong laging kinahahabagan at pinagbibigyan, upang ang tinampok ng iyong pamumuno at pagsubaybay ay muli mong ikalugod at panatilihin mong kinalulugod sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, sina Miriam at Aaron ay nag-usap laban kay Moises tungkol sa asawa niyang taga-Kus. Ang sabi nila, si Moises lamang ba ang kinausap ng Panginoon? Hindi ba tayo man? Hindi kaila sa Panginoon ang usapan nilang ito. Si Moises naman ay mapagpakumbaba, higit kanino mang nabuhay sa ibabaw ng lupa. Walang ano-ano, sina Moises, Aaron at Miriam ay tinawag ng Panginoon. Sinabi niya, magpunta kayong tatlo sa toldang tipanan, at nagpunta nga sila. Ang Panginoon ay bumaba sa anyo ng haliging ulap at lumagay sa pintuan ng toldang tipanan. Tinawag niya sina Aaron at Miriam. Paglapit nila, sinabi niya, pakinggan ninyo ito kung ang sino may nais kong hiranging propeta. Napakikita ako sa kanya sa pangitain at kinausap ko siya sa panaginip. Ngunit kaiba ang ginawa ko kay Moises.
pagkat siya lamang ang lubos kong mapagkatiwalaan sa aking sambahayan. Kinausap ko siya ng harapan at sinabi ko sa kanya ang lahat sa maliwanag na paraan, hindi sa pamamagitan ng talinghaga, at siya lamang ang nakakita sa aking anyo. Bakit kayo nag-uusap laban sa kanya? Pagkasabi niyon, galit na umalis ang Panginoon nang mawala na ang ulap sa ibabaw ng toldang tipanan. Si Miriam ay namumuti sa ketong. Nang makita ito ni Aaron, sinabi niya kay Moises, "Kapatid ko, isinasamo kong huwag mo kaming parusahan dahil sa aming kamangmangan at kasamaan. Huwag mong pabayaan matulad siya sa isang buhay na patay, parang ipinanganak ng wala ang kabiyak ng katawan." Kaya si Moises ay dumaing sa Panginoon na pagalingin si Miriam. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon iyong kaawaan, kami sa'yo'y nagsisuway. Poon iyong kaawaan, kami sa iyo'y nagsisuway. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Ang kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumihan at ipatawad mo yaring kasalanan. Poon iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Ang pagsalansang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko ay alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Poon iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Kaya matuwid ka na ako'y hatulan, marapat na ako'y iyong parusahan. Ako'y masama na buhat ng iluwal, makasalanan na nang ako'y isilang. Poon iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin, ang espiritu mo ang paghahain. Poon iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Alleluia, 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 alleluia. Guro, anak ng butihin ng Diyos, amang masintahin, ika'y hari ng Israel. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Matapos mabusog ang mga tao, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanya maalagad at pinauna sa kabilang ibayo samantalang pinauwi niya ang mga tao. Pagkalis na mga ito, umahon siya sa burol upang manalangin. Nag-iisa siyang inabot doon ng gabi. Samantalang nasa laot na noon ang bangka at sinasalpok ng mga alon sapagkat pasalungat sa hangin. At nang madaling araw na'y sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinalibutan sa takot ang mga alagad na makita nilang may naglalakad sa ibabaw ng tubig. Multo, sigaw nila. Ngunit agad siyang nagsalita at sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot, si Jesus ito." At nagsalita si Pedro, "Panginoon, kung talagang kayo yan, papapuntahin ninyo ako sa ibabaw ng tubig." Sumagot siya, "Halika." Kaya't lumunsad si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig, papalapit kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya ang hangin,
Siya'y natakot at nagsimulang lumubog. Sagipin niyo po ako, Panginoon, sigaw niya. Agad siyang inabot ni Jesus. Napakaliit ng iyong pananalig, sabi niya kay Pedro. Bakit ka nag-aalinlangan? Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin. At sinamba siya ng mga nasa bangka. Tunay na kayo ang anak ng Diyos, sabi nila. Tumawid sila ng lawa at dumaong sa Genesaret. Nakilala si Jesus ng mga taga roon. Agad nilang pinamalita sa buong palibot ng lupang iyon ang pagdating ni Jesus. Kaya't dinala nila sa kanya ang lahat ng mga may sakit. Hiniling nila sa kanya na ipahipo man lamang sa mga may sakit kahit ang laylayan ng kanyang kasuotan. At lahat ng nakahipo nito ay gumaling. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Magandang araw po, Father. Lahat po tayo ay may paniniwala. Lahat tayo ay meron ding pagdududa. Pero ang sikreto ng masaya at payapang buhay ay ito. Paniwalaan mo ang iyong paniniwala at pagdudahan mo ang iyong pagdududa. Believe your belief and doubt your doubt. Kapag binaliktad mo ang dalawang ito, doon ka magkakaroon ng problema. This is why we are invited in today's gospel. Don't believe your doubt and don't doubt your belief. Isa po sa kapangyarihan nating mga tao ay ang ating paniniwala. Your superpower is in your ability to believe. Nangyayari kasi ang ating pinaniniwalaan. Your belief becomes your reality. Kaya nga, sabi po ni Henry Ford, whether you believe, you can. Or whether you believe, you can't. Either way, you are correct. Palagi kang tama sa iyong paniniwala. Mabuti man ito o masama. Pero kung pinaniniwalaan mo ang iyong limitasyon, yan ang mananatili at yan ang mararanasan mo. Ikaw ang namimili sa iyong pinaniniwalaan. Huwag mong sisisihin yung ibang tao diyan sa iyong pinaniniwalaan. Ikaw ang pumili diyan kung bakit malungkot ka, kung bakit mabigat ang iyong buhay, kung bakit pangit ang iyong nararamdaman. Lahat ng yan ay nag-uugat sa iyong paniniwala. Amen? Kaya, napakahalaga na suriin natin ang ating mga paniniwala at pagdududa sa buhay. Kung masama ang iyong paniniwala, hindi ka aasenso, hindi ka aangat, at hindi ka magiging masaya sa buhay na ito. At kung pagdududahan mo ang iyong paniniwala, lulubog ka sa buhay. Tingnan niyo po, yan ang nangyari kay San Pedro sa Ebanghelyo. Dahil naniwala si Jesus sa kanya. Naniwala din si San Pedro sa kanyang sarili. Kaya nakapaglakad siya sa ibabaw ng tubig. Napaka-imposible, di po ba? Pero nagawa niya ang imposible. Pero noong nakita daw ni San Pedro ang malakas na alon, ang malakas na hangin, bigla siyang nagduda. Nakalimutan niyang paniniwala ng Diyos sa kanya. Nakalimutan niyang maniwala sa kanyang sarili. Dahil mas pinaniwalaan pa niya ang kanyang pagdududa, doon daw siya unti-unti na lumubog sa dagat. Pagkatapos po, tinulungan ni Jesus si San Pedro. Ano yung sinabi ng Panginoon sa kanya? Napakaliit naman ng iyong paniniwala. Napakaliit naman ng iyong pananampalataya. Bakit ka nagduda? Tignan niyo po yung pagtatapos ng ating ebanghelyo. Kung ano din ang paniniwala ng mga taong may sakit, sabi nila, kung mahahawakan ng nila yung laylayan ng damit ni Jesus, gagaling sila. At yun po yung nangyari.
They believed their belief. There was no doubt in these people why they have been healed. Mga kapatid, magandang pagnilayan po ito. Ano ba ang mga pagdududa mo na minsan mas pinaniniwalaan mo pa kesa sa paniniwala ng Diyos sa iyo? Baka sinasabi mo, hindi na talaga ako makakabayad ng utang. Forever na lang talaga akong mahirap. Kawawa ako. Kaya yan ang nangyayari sa iyo. Baka nagdududa ka na hindi na kayo magkakaayos ng asawa mo. Talagang iniwan ka na lang niya para sa iba. Sinasabi mo maaari sa iyong sarili. Matigas talaga ang ulo ng aking asawa, hindi na magbabago yan. Kaya nga yan ang nangyayari. Baka mas pinaniniwalaan mo pa na mananatili kayong broken family. Gaganda ba ang iyong nararamdaman kung ganyan ang iyong paniniwala? Baka nagdududa ka, nagagaling ka. Kaya nga kahit na uminom ka na ng uminom ng gamot, kahit na magpa-check up ka na magpa-check up sa mga doktor, hindi ka pa rin lumalakas. Baka naniniwala ka na malas ka sa buhay. Kaya nga hindi ka sumasaya, hindi gumagaan ang buhay mo. Nagdududa ka ba sa pagmamahal ng Diyos sa iyo? O baka naniniwala ka na wala ng pag-asa dyan sa buhay mo? Mga kapatid, tandaan niyo po, kung ang isang bagay ay nasa isip at puso mo, yan ang lalabas. Uulitin ko po. Kung ang isang bagay ay nasa isip at puso mo, yan ang lalabas. Yan ang makikita mo. Yan ang mararanasan mo. Yan ang magkakatotoo. If it is in your head and in your heart, then it will come to life. Kaya mag-ingat po kayo sa kinakabit nyo sa inyong isip at puso. Mas maniwala ka, kapatid, na naniniwala ang Diyos sa'yo. Amen? Kaya nga binigyan tayo ng Panginoon ng kanyang banal na Espiritu. Kaya iniwan ng ating Panginoon ang kanyang banal na salita para malabanan natin ang ating mga pagdududa. Mga kapatid, walang ibang maninira sa'yo kung hindi ikaw lang. Kung paano po ang kalawang, galing din sa bakal, siyang naninira dito, kaya nga ito'y nagiging marupok. Ganyan din po pagdating sa pagdududa. Ang pagdududa, hindi naman galing yan sa iba. Ang pagdududa ay galing sa'yo, dyan sa loob mo. At kung mananatili yan, sisirain ka nito. Kailangan kang maniwala sa sarili mo, kapatid. Bakit pagdating sa ibang tao, ang dali nating maniwala? Diba? Ang dami sa inyo na i-scam. Sinabihan lang kayo, nanalo kayo. Magpadala ka lang ng GCash, mapapasayo yung premyo. Ang dami sa inyo nakukuha sa false marketing. Kaya napapabili. At pagdating ng package, anong diniliver? Bato, sirang payong. Nabubudol kayo. Bakit ang bilis nating paniwalaan ng iba? Bakit ang bagal nating maniwala sa ating sarili? Bakit mas pinaniniwalaan pa natin ang ating mga pagdududa? Diba? Panahon na. Hangaan mo naman ang sarili mo. Palakpakan mo naman ang sarili mo. Bigyan mo naman ng tiwala ang iyong sarili. Kailan ka ba titingin sa salamin? Sasabihin mo sa iyong sarili, naniniwala ako sa iyo. Umaandar ang panahon, nauubos ang oras. Sayang ang buhay kung hindi ka rin maniniwala sa iyong sarili. Amen? Ang number one fan natin ay ang Diyos. Paniwalaan mo yan. Kasi gawa ka ng Diyos, galing ka sa Diyos. Gusto ka ng Panginoon. O hindi ka mahal ng Panginoon, dapat wala ka na dito. Di po ba? Kung talagang naniniwala ka sa Diyos, ipakita mo sa pamamagitan ng paniniwala mo sa iyong sarili. Huwag kang susuko. To believe in God is to believe in yourself. Believe that God believes in you. And because you believe, you shall receive. Tandaan niyo po yan. What you believe, you shall also reap. Aanihin mo ang iyong mga pinaniniwalaan sa buhay. Kaya nga, kung naniniwala ka
na hindi ka marunong. Talagang hindi ka tatalino, hindi ka matututo. Di po ba? Kung naniniwala ka na hindi ka aasenso, talagang hindi ka yayaman, hindi magiging madali ang buhay. Kung naniniwala ka, walang kwenta ang buhay mo, madidepress ka talaga. Kung naniniwala ka na pangit ka, paano ka gaganda? Nangyayari ang ating mga pinaniniwalaan. Huwag mong hintayin ang ibang tao ang magsabi kung ano dapat ang iyong paniwalaan sa buhay. Makinig ka palagi sa Diyos. Ganyan kahalaga ang pananalangin at pakikinig araw-araw sa Kanyang salita. Allow the Lord to speak to you and believe what the Lord reveals to you. Makinig ka sa Diyos dahil ang kagustuhan ng Diyos para sa iyo ay mabuti, maganda, at kamangha-mangha. Believe and you shall receive. Hindi ko po alam kung kilala niyo si Roger Bannister, isa pong atleta sa Amerika. Noong po mga 1950s, pangarap po niya na ma-break po niya yung world record sa running. Sa buong kasaysayan po noon ng sports, ang pagtakbo po ng 1 milya ay nagagawa lang po sa 4 minutes. Yun po ang limitasyon ng tao 1 mile in 4 minutes. Pero ang panaginip po ni Bannister ay malampasan po niya ito. Ang sabi po sa balita, araw-araw na pag-iensayo, bago daw po tumakbo itong si Roger Bannister, iniisip po ni Roger Bannister habang tinitignan po niya yung finish line, yung kanyang orasan, na makakarating siya doon in 3 minutes and 59 seconds. At noong 1954 po, nagawa po ni Roger Bannister yung imposible. Naging pinakamabilis po siyang atleta sa buong mundo dahil nagawa po niya yon in 3 minutes 59 seconds. Paano naging posible? Ang imposible, nag-umpisa sa kanyang paniniwala. My dear friends, success is an inside job. It is taking the invisible and making it visible. Sabi po ng mga scientists, hindi po mahiwalay o madistinguish ng ating utak, ang ating iniisip at nararanasan ng ating mga katawan. For the brain, what we think and what we experience is the same. Kaya nga, kung nag-iisip ka na rin at naniniwala ka, bakit hindi ka mag-isip ng mga magagandang bagay? Bakit hindi ka maniwala na magagawa mo mga imposible? Magandang itanong po yan. Anong gusto mong paniwalaan para magbago at gumanda ang iyong buhay? Ano ba mga pagdududa mo ngayon sa iyong buhay na nagiging limitasyon mo? Kaya nga hindi ka umaasenso, umaangat ang pamumuhay mo. Kapatid, tandaan niyo po, naniniwala ang Diyos sa iyo. Huwag mong pagdudahan ang paniniwala ng Diyos sa iyo. Ang pinakamagandang aral. Believe your belief and doubt your doubt. Dahil walang imposible sa taong naniniwala. At ang buhay mo, magbabago yan, gaganda yan, bubuti yan kung makikinig ka unang-una sa tinig ng Diyos at kung maniniwala ka sa salita ng Diyos. Amen. Tumayo po tayo. Alay po natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin. Manalangin tayo ngayon sa Diyos bilang tapat niyang bayan na laging nakatingin kay Kristo. Kung paano pinapalakas niya pananampalataya ni San Pedro. Alam natin na ganon din siya sa atin. Inabot niya ang kanyang kamay upang palakasin at itindig tayo muli. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan ng Diyos naway magabayan ng kapangyarihan ng presensya ng Panginoon sa gitna ng mga krisis at daluyong ng kanyang nararanasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga bansang pinaghihiwalay ng mga digmaan at pag-aalitan naway magkaroon ng katarungan at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga lagalag walang patutunguhan
at waring nagpapadala na lamang sa agos ng mga unos ng buhay. Naway makatagpo sa simbahan ng tahanan ng kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin sabihin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Panginoong Diyos, habang tinatanggap mo ang aming mga panalangin, bigyan mo kami ng matatag na pananampalataya at walang kupas na tiwala sa iyong anak na aming tagapagligtas. Siyang nabubuhay at naghahari, kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid para ng ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at sa karangalan at sa aking kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo ng awa, gawin mong banal ang mga alay namin sa iyong kalugdan, at kami gawin mong hain sa iyong nakalaan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Kinalulugod mong likhain ang sanlibutan ng iyong pinagbabago at tinarangal sa pamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong tinatangi at ng mga banal na kapiling mo lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitasan, pinagpalang na paninito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitasan, Hosana sa kaitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo.
bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog. Hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ipagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at tugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na Mahala Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo,
lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tinanggap ko ang buhay na Diyos, puso ko ay nakalahak. Tinanggap ko ang buhay na Diyos, puso ko ay natubuan. Tinapay siya ng buhay, hinati at binigay para mambigay buhay. Huwag mangamba kailanman. Tinanggap ko buhay na Diyos, puso ko ay nagalak. Tinanggap ko buhay na Diyos, puso ko ay natuwa. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinagsalo mo sa banal na pakikinabang ay yung tuwangan sa ginagawa namin sa araw-araw. Upang kami hindi mo pinagkakaitan ng pagsubaybay, ay gawin mong maging marapat sa lubos na kaligtasan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen.
Believe your belief and doubt your doubt. Kahit na ano ang nandyan sa inyong isip, tama ka. Pero hindi ibig sabihin tama ka na mabuti na yan. Tandaan niyo po, lahat ng inyong pinaniniwalaan ay nangyayari at nagkakatotoo. Kaya kung maniniwala ka na rin, maniwala ka na doon sa mabuti at makakabuti sa iyo at sa iba. Anong pinakamabuti? Ay yung galing sa Diyos. Kaya nga kung gusto mong magawa ang mga imposibleng bagay, una, makinig at unawain mo ang salita ng Diyos. Ano ba yung mga pagdududa mo? Isulat mo yan. Ito po ang ating assignment. We have a lot of doubts in ourselves, in our life. So please, write them down. Yung mga pag-aalinlangan mo, sulat mo. Pagkatapos mong sinulat, sunugin mo. Para maalis na yan sa iyong isip. Palitan mo ng mabuting paniniwala. Oras na para maniwala ka naman sa iyong sarili. Kung talagang naniniwala ka sa Diyos, maniniwala ka sa iyong sarili, magagawa mo mga imposibleng bagay. Diyan gaganda, bubuti, at gagaan ang iyong buhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At kayo basbasan ng Diyos makapangyarihan sa lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.